Sa pagguhit ng kanyang espada, handa na rin si Sister Zia, at sinabi sa binata na huwag umasa ng awa mula sa kanya. Sa susunod na sandali, sinimulan niyang salakayin si Bei, at sinubukan nitong ipagtanggol ang sarili mula sa kanya. Kaya't ipinagpatuloy nila ang kanilang pakikipaglaban sa paligid ng halimaw na nakatingin sa kanila. Akala ng dalaga ay pinagbuti ng binata ang kanyang heart technique. Sa loob lamang ng isang segundo, nilikha niya ang napakalaking ice field na ito. Ginamit ng lalaki ang snowstorm na tumatakip sa kalangitan para salakayin si Sister Zia, na sinusubukang ipagtanggol ang sarili mula sa kanya. Sa sandaling ito, nagsimulang tumunog ang halimaw, at nagpasya ang aming mga bayani na makita kung ano ang malapit ng mangyari. Gusto nilang sunggaban ang anteng-anteng na susulpat sana sa kanilang harapan, ngunit sa sumunod na sandali, nakita nilang ang anteng-anteng ay hinablot ng isang kakadating lang sa lugar na ito. Bumaling sa ating mga bayani, sinabi ng dumating na binata na nagpasalamat siya sa kanilang pagtanggap ng Jade Talisman ng walang anumang pagsisikap. Pagkatapos ay tinanong ni Sister Zia kung sino ang binatang ito, at sinabi niya na hindi na iyon mahalaga, dahil malapit na ang wakas para sa kanilang dalawa. The next moment na nakatingin sina Sister Zia at Bei sa estranghero na nasa harapan nila, sinigawan ng girl ang guy na mag-ingat, dahil papunta sa kanya ang kalaban. Sa susunod na sandali, inanyayahan ni Bei ang binata na maranasan ang kapangyarihan ng kanyang espada sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang kalaban, ngunit ang kalaban ay lubos na kumpiyansa na kaya niyang mahawakan ang kanyang espada gamit lamang ang dalawang daliri, kung saan lubos na nagulat si Bei sa gayong pagtanggap. Matapos tumawa ay nagawang talunin ng binata gamit lamang ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, nagsimulang hamunin ng nakatatandang kapatid na babae ang binata na makipag-away. Sinubukan niyang salakayin ang lalaki, ngunit napakabilis ng batang lalaki na nasa likuran niya mismo at nagpas siyang atakihin ang batang babae. Ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang espada, ibinagsak niya ito at tumalon pabalik, kung saan sinabi niya na wala ang babae, kanyang kapantay. Nang sabihin niya ito, nagpasya siyang tawagan ang kanyang sword at gamitin ang teknik at sword ng nag-iisang killer. Agad naman itong tinanggihan ng binata, umatake. Sa sumunod na sandali, binato ni Sister Zia ang isa pang espada sa kalaban at nagawa nitong putulin ang binata. Pagkatapos, nang makita ito, naisip niya kung anong kawili-wiling espada ang taglay ng dalaga. Si Bei na nakatingin dito ay nagulat din, nagtatanong kung ang babae ay talagang gumagamit ng dalawang espada sa parehong oras, nakatayo sa likod niya sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon, ang batang babae ay nagsimulang umubo ng dugo, at sinabi na nakuha niya ang istilong ito, lalo na sa kanya. Nakakalungkot na ngayon lang ito naging kapaki-pakinabang. Nanatiling tahimik lamang ang binata nang marinig ito, at sinabi ng kalaban na hindi ito masama, at nagawang sugatan siya ng dalaga, ngunit sa kasamaang palad, malayo pa ito sa kanyang pag-abot. Sinabi rin niya na ang kanyang mga diskarte ay hindi gaanong mahalaga laban sa kanyang ganap na kapangyarihan, na nagtitipon ng kanyang lakas. Tapos na raw ang dalaga, at sa pagkakataong iyon ay lumitaw ang ating bida, at sinabing turn na niya na ipakita kung ano ang kanyang kaya. Nakita ng kalaban ng isang binata na nagawang itaboy ang kanyang pag-atake sa bilis ng hangin. Nakikita ang ating bayani na kalaban. Tinanong kung sino siya, si Xiang, na bumaba sa harap ng kanyang kapatid na babae, ay nagsabi na siya ay isang disipulo ng Qingyan sect, ang nagdesisyong saktan ang kanyang kapatid. Kailangang harapin siya, sabi nung lalaki, lumingon sa kanyang ate, tinanong nito kung okay na ba ang dalaga pagkakita sa binata. Tinanong niya si Xiang kung paano siya napunta dito nang hindi lumingon sa kanyang kapatid, sabi ng lalaki na hindi mahalaga. Ang pangunahing bagay ay mayroon siyang oras, kung hindi man baka hindi na sila nagkita. Sa susunod na sandali, ang kapatid na babae, pagkarinig ng gayong mga pahayag, ay namula at ngayon ay nanatiling nakatingin sa ating bayani. Pagkatapos ang kalaban, na nakatingin kay Xiang, ay nagtaka kung sino ang binatang ito. Pagkatapos, naalala ang pakikipag-usap kay Wu Jun, na pagtanto ng lalaki na nang magtanong siya tungkol sa kung sino ang mamamahala sa sentro ng Ghost Zone, sinabi sa kanya ni Wu Qian na huwag mag-alala, dahil natagpuan niya ang perpektong tao para sa trabahong ito.
Napagtanto ng binata na ito ay ang parehong kandidato anim na nakatingin kay Xiang. Iniisip ng binata sa kanyang sarili na dahil hindi siya kilala ni Xiang, maaari niyang samantalahin ito at suriin kung anong uri ng lalaki ang pinili ni Outsan. Pagkatapos ay tinanong ng ating bayani, ano ang mangyayari kung ang namatay ay hindi siya. Ngunit ang binata na nakatayo sa kanyang harapan, sinabi ni Sister Zia sa kanyang kapatid na huwag siyang guluhin, dahil siya ay mas malakas at ang binata ay hindi kayang talunin siya. Maaaring namatay siya, sinabi ng batang babae kay Xiang, na handa nang magsimula ng isang laban, habang si Xiang, na walang takot, ay nagsabi na gusto niyang makita kung sino sa kanila ang mananalo at kung sino ang matatalo. Itinutok ang kanyang espada sa kanyang kalaban, gamit ang kanyang sword intent, sasalakayin na sana ng binata ang kanyang kalaban. Oo, nakita ito at tinanong kung gusto ba talaga ng lalaki na gumamit ng ganoong kabagal na teknik laban sa kanya. Sa pag-aakalang gagana ito, ngumiti ang ating bida. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ng kalaban na nawala na ang binata na kanina lang nasa harapan niya. Sa susunod na sandali, napansin niya na ang lalaki ay nasa itaas na niya, mataas sa hangin, sinusubukang atakihin siya. Ginamit ni Xiang ang nag-iisang assassin na sword technique para atakihin ang kanyang kalaban. Si Sister Zia, na nanunood nito, ay inisip kung anong malakas na suntok ang ginawa ng binata, iniisip kung gaano kalakas si Xiang. Sinubukan niyang unawain sa pamamagitan ng panunood sa pag-usad ng labanan, napigilan ng kaaway ang mga intensyon ng sword ng ating bayani, ngunit nagulat siya sa kanyang pag-atake. At sa susunod na sandali, sa pagtingin sa binata, nakita niyang sinimulan niya itong salakayin gamit ang teknik ng unang anak, na itinuro ang buong daloy ng enerhiya ng apoy na mayroon siya sa kanyang kalaban. Sa oras na ito, ang aking kapatid na babae ay palaging nanunood kay Xiang na iniisip kung paano napabuti ng binata ang kanyang kakayahan kaya labis na namangha sa kanyang lakas, nagawa ng binata na sugatan ang kanyang kalaban at sinubukan niyang bumalik sa kanyang katinuan, umubo habang nasa isang ulap. Sa sandaling ito, lumitaw ang ating bayani sa harap mismo ng kanyang kalaban. Tumingin siya kay Xiang, sinabi na kahit siya ay aminin na ang binata ay magaling at may talento at nagkaroon ng mabilis na reaksyon tungkol kay Wuking at ang katotohanan na ginawa niya ang tamang pagpili. Kinausap din niya si Xiang at sinabing sa pagiging magician ng Heavenly Palace, malapit nang maabot ng binata ang level of 4 heavenly officials. Mukhang sa pagkakataong ito, maaaring gumana talaga sa kanila ang plano. Nakangiting sabi ng ating bida, ano ang nangyayari sa kanyang kapatid, nagtatanong kung iiwan siya ng binata. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na naiintindihan niya na ang ating bayani ay nais na maging isa na magliligtas sa kagandahan. Pagkatapos ay sinabi niya na wala siyang problema sa pagpapanggap na siya ay natalo at umalis sa larangan ng digmaan. Sa kasong ito, sinabi ng binata na ikinalulungkot niya, na ikinagulat ng kanyang kalaban. Tinanong ng kalaban kung ano ang ginagawa ng ating bayani. Sa sandaling ito, sinasabi ni Xiang sa kanyang kapatid na mag-ingat. Pagkatapos ay lumingon sa likod, sinubukan ng kalaban na unawain kung ano ang sinasabi ng binata, dahil ang kanyang kapatid na babae sa sandaling iyon ay wala kung saan ipinahiwatig ni Xiang. Ito ay isang diversionary maneuver, at nagawa ng ating bayani na sugatan ang kanyang kalaban gamit ang kanyang sword. Hindi niya talaga inaasahan ang ganoong karumihang pagtanggap mula sa ating bida. At tinanong kung talagang nagpa siya ang binata na magpakatanga, sinabi na kung alam ba ng lalaki ang mga kahihinatnan na kailangan niyang harapin. Pagkatapos ay tinanong ni Xiang kung sino man ang mag-aalaga kapag namatay ang lalaki, nang marinig ang sinabi ng binata sa kaaway, nagtanong kung talagang gusto niya itong patayin. Ang ating bida, na nagmamadaling umatake sa kanyang kalaban, ay nagsabi na ito talaga ang nangyari, dahil ang kanyang kalaban ay hindi ang pinakamahusay na tao. Sa sandaling ito, nagsimulang gamitin ng lalaki ang kanyang kapangyarihan. Kailangang umatras ang binata, sigaw ni Sister Zia kay Xiang na mag-ingat. Sa sandaling iyon, lumapit siya sa kanyang pagtatanggol, at pagkatapos ay sinimula ng lalaki ang pag-atake sa babae. Ginamit ng ating bayani ang intensyon ng espada ng unang anak para protektahan siya at nagawang talunin ang pag-atake ng kalaban. Nagulat muli ang kalaban, sinabing ang ating bayani ay isang napakalakas na tao.
Nang sumunod na sandali, bumagsak ang kalaban sa harap ng binata, habang tinitingnan ang katawan na nasa harapan niya, tinanong ng kapatid na babae kung patay na ang kalaban. Ang aming bayani ay nakipag-usap tungkol sa kung ano ito, na iniabot ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo, tinitingnan ng lahat ng ito. Naisip ni Bey na baka may isang nakababatang kapatid na lalaki at nagawang sirain ang isang malakas na salamangkero, iniisip kung kailan nagtagumpay ang kanilang pagtatalik sa labis na paglaki, at kung sino ito, ang binatang ito na nakatingin sa ating bayani. Naisip na ang lalaki, ang ating bayani, ay tumayo sa harap ng kanyang kapatid na babae at naisip na hindi niya kaya maghinala na ang taong ito ay magkakaroon ng 5 jade talismans. Sa susunod na sandali, napagtanto niya na ngayon ay nakakita na siya ng isang paraan palabas, at lumingon sa kanyang kapatid na babae. Sinabi ng batang babae na ang lalaki ay isang napakalakas na salamangkero na marahil ay nakarating na sa gitna ng sphere of rotation. At nagulat daw siya na natalo siya ng binata. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang iba't ibang antas ng pagsasanay. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na swerte lang siya na nakaiwas siya at nakatalikod sa isang biglaang pag-atake. Hindi ba niya naisip na kakayanin niya ito sa totoong laban? At lumingon sa kanyang kapatid, tinanong niya kung maaari niyang tingnan ang anteng-anteng na kinuha niya. Tumingin ang dalaga sa ating bida at tinanong kung bakit niya gustong gawin ito. May nakatago ba talaga sa loob ng anteng-anteng? Tanong niya. Pagkatapos ay sinabi ng binata na napansin niya na ang bawat anteng-anteng ay may hindi pangkaraniwang pattern, kaya sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga ito, maaari nilang maibunyag ang mga lihim ng ghost zone. Habang iniuulat ang lahat ng ito, naisip ng ating bida na humihingi siya ng tawad sa kanyang kapatid. Iyon lang ang masasabi niya sa kanya. Kailangan niya ng mas maraming jade anteng-anteng upang maabot ang gitna bago ang Sky Castle at iligtas ang batang babae na marinig ang sinabi ni Xiang. Ang batang babae ay masunuri na ibinigay sa kanya ang kanyang anteng-anteng, sinabi na mayroon lamang siyang 2 sa kanila. Matapos tingnan ng kapatid na babae ay nagtanong kung nakita ng binata ang mga pagkakaiba. Nanatili lamang na tahimik ang ating bayani, iniisip na sila ay ganap na bahagi ng isang pamamaraan na kapag natipon, ito ay magbibigay daan sa kanila na makapasok sa ghost zone. Sa kasamaang palad, ito ay hindi sapat, ang sabi ng binata, na parang nagpapahiwatig sa isa sa mga naroroon sa pag-uusap na ito, sinabi ng binata na kung magdagdag siya ng isa pang anteng-anteng, kung gayon mayroon siyang lahat ng kailangan niyang gawin ito. Tinanong nila kung bakit siya tinitigan ng binata. Gusto ba niyang isakripisyo niya ang kanyang jade talismans? Paglingon sa ating bida, tinanong niya. Sinabihan siya ng dalaga na huwag na siyang magsalita ng kalokohan at bigyan ng jade anteng-anteng dito. Sinabi ng binata na kahit na ang mga lalaki ay higit sa bilang, hindi siya natatakot sa kanila. Sa sandaling iyon, sinabi ni ate na inis siya sa kanya. Nang maalis ang mga anteng-anteng ni Jade mula sa lalaki, sinabi niya na mas marami pala ang nakolekta ni Bey kaysa sa kanya. Ang aming bayani, na nakuha ang kanilang kapangyarihan, ay tahimik na tumayo sa harap ng kanyang kapatid na babae, pinag-uusapan, bakit hindi na lang aminin na sila ay hindi kapani-paniwalang maswerte sa kanya at maging mas magalang. Sabi ni Bey, maglagay ka ng pabango. Sa sandaling ito, pinag-uusapan ng ating bayani kung paano magiging maayos ang lahat. Nang marinig ito, tinanong ng kapatid na babae kung ano ang naruroon at kung nalutas ba ng binata ang misteryo ng ghost zone. Nung sinabi ni Guy na halos ganyan na, at sinabihan si ate na sundan siya. Naisip ng binata na nakakolekta na siya ng 16 na jade talismans. Ito ay tiyak na sapat upang maabot ang sentro. Si Bey, na nakatingin sa gilid, sinabing lalong naging persigido at kainahinala ang binata, kaya binantayan niya ito. Sabay report ni Bey na ibinabalik niya ang mga anteng-anteng kay Bey, ibinabato sa mga kamay ng lalaki, pagkakita sa kanya. Nagsalita ang binata tungkol sa kung ano talaga siya. Kilala ng lahat ang walang kapantay na henyo na si Bey, ngunit naisip niya na ang binata ay magiging walang kamatayan. Napahiya siya. Nanatili lang siyang tahimik at hindi sumagot. Ang ating bida, ang binata pagkatapos ay sinabihan ang kanyang kapatid na babae na kunin ang jade talisman na kanyang nakolekta. Sa sobrang dami ng nakita mula sa binata,
Hindi siya makapaniwala, at itanong kung saan ito nanggaling.